Matapos nga po ang mahaba-habang bakasyon, ay sa wakas tuluyan na rin naman nga pong kinumpirma ng NBA na magbabalik na si Ja Morant. Yan naman ang ating unang pag-uusapan dito na susundan ko na rin yan ang pagsagot sa katanungan kung kaya pa nga bang mag-back-to-back champions ang Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin natin dito ang balitang ganito nga kaswerte ang Los Angeles Lakers kina Jared Vanderbilt at Cam Reddish at ang pagkuha nila kay Bronny James. Kaya mga idol, tara! Bagamat man nakakabawi na ang Memphis Grizzlies sa kanilang mga nakalipas na laban, isa pa rin naman sila sa mga worst team sa NBA ngayong season. Ngunit huwag naman nga pong mag-alala ang kanilang mga fans dyan, gayong nalalapit na rin naman ang pagbabalik ng kanilang superstar na si Ja Morant. Kung inyo nga pong matatandaan, sa kalagitnaan nga po ng December, inaasahang magtatapos ang ipinataw na suspensyon sa kanya ng liga matapos ang ginawa nitong problema ng nagdaang off-season. At base nga sa pinakahuling nilabas na balita, sa darating na December 20, posibleng maglaro na si Ja Morant sa lineup ng Memphis Grizzlies sa kanilang magiging game kontra sa New Orleans Pelicans. Ayon pa nga po sa ibinulgar mismo ng NBA Commissioner na si Adam Silver, sinusunod nga po ni Ja Morant ang lahat ng hinihingi sa kanya ng NBA, kaya sigurado nga po na makakabalik at makakapaglaro na itong muli sa liga sa lalong madaling panahon. Pero kung ang dating NBA player nga po na si Gilbert Arenas ang tatanungin, naniniwala nga ito na sa darating na December 22 pa nga si Ja Morant magbabalik, since mas maganda nga po ang home game ang kanyang unang paglalaroan kontra sa Indiana Pacers upang sa ganoon magkaroon agad siya ng confidence mula sa mga sigawan ng kanilang mga fans at upang mas ganahan pang lalo ang kanilang team matapos ang malamya nitong simula. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang pag-uusapan sa pagsagot sa katanungan kung kaya pa nga bang mag-back-to-back champions ang Denver Nuggets. Sa unang pagkakataon nga ngayong season, nagkaroon nga ang ating defending champions ng napakalaking problema sa kanilang kupunan matapos silang magkaroon ng 3-game lose streak kontra sa mga malalakas na kupunan ng Sacramento Kings, Los Angeles Clippers at Houston Rockets. Kaya marami nga pong nagtatanong na mga fans kung kakayanin pa nga ba ng Nuggets na mag-back-to-back champions ngayong season. Well, ayon nga po sa ilang mga analyst, may chance pa rin naman kahit papano ang Nuggets na depensahan ang kanilang titulo, sadyang dahil nga sa pagkawala ng dalawa sa kanilang pinakamahalagang player sa kanilang bench, magkakaroon nga sila ngayon ng napakalaking kahinaan na siyang posibleng samantalahin ng kanilang mga kalaban. Ika nga'y mas mahihirapan sila ngayon na makuha ang kampiyonato kumpara ng nagdaang off-season o season, lalo pat pinaghahandaan na rin naman sila ng halos lahat ng mga kupunan. Habang dumako naman tayo sa ating huling pag-uusapan dito sa balitang ganito nga kaswerte ang Los Angeles Lakers kina Jared Vanderbilt at Cam Reddish at ang usap-usapang posibleng pagkuha nila kay Bronny James. Kasunod nga po ng pagkampiyon ng Lakers sa in-season tournament, marami nga po mga fans ang nakaka-appreciate na sa kanilang dalawang best defensive player na sina Jared Vanderbilt at Cam Reddish, since napakalaki ng iniaambag nito sa kanilang mga laro. Kung sina LeBron, Davis, D'Angelo Russell, Austin Reeves ang bahala sa opensa, sila naman ang nakatoka pagdating sa depensa, especially sa pagbabantay at pagpapahinto sa best player ng kanilang mga kalaban, katulad na lamang nina Kevin Durant, Tyrese Haliburton at Brandon Ingram, which is isa sa mga pinakamahalagang role sa kanilang team. Yes, mga idol, dahil nga sa kanila, mas nagiging solido nga ang game plan parati ng Lakers sa kanilang mga laro, since mas nakakapag-focus nga ang iba nilang players sa kanilang opensa, especially kay Anthony Davis na pinagtutuunan lang paano makapagtala ng puntos at madepensahan ang ilalim ng basket. Kaya literal, swerte ang Lakers kina Jared Vanderbilt at Cam Reddish. And speaking of Lakers, mga idol, buhay
na buhay ngayon ang kanilang mga fans gayong isang araw ang nakakalipas matapos magkampiyon ang Lakers sa in-season ay bumalik at nakapaglaro na rin naman nga sa unang pagkakataon sa USC ang anak ni Lebron na si Bronny James. Kaya dahil dyan mukhang matutuloy nga talaga na makukuha nila ito sa susunod na taon since lumabas na nga po noong nakaraan ang latest mock draft na masusungkit siya ng Lakers sa darating na 2024 NBA Draft. So that's it, mga idol, ang ating bagong balita ngayon na ating pinag-usapan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin. Pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayong maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Shout out sa lahat ng solid J-Zone TV dyan. Maraming salamat mga idol.